Bukod sa maganda at mabait, masipag din ang dalagang si Tanya o mas kilala sa tawag na Tisay. Mestiza kasi ito at kahit ilang oras na nakabilad sa araw ay hindi ito umiitim. Pantasya siya ng mga kalalakihan at halos lahat ng mga binata sa kanilang baryo ay umakyat ng ligaw sa kanya. Bagay na hindi niya naman sineseryoso dahil wala pa iyon sa kanyang isipan. May kumpletong pamilyang kinalakihan si Tisay, pero noon pa man ay hindi niya naramdam ang pagmamahal sa kanya ng kanyang ina. Ang ama niya lang ang tanging kakampi niya sa kanila. "Tisay! Tisay!" Mula sa likod bahay ay rinig niyang tawag sa kanya ng kaibigang si Nika. Dagli naman niyang itinigil ang pagwawalis at ito'y hinarap. "Nika, anong ginagawa mo rito?" "Oy Tisay, sumama ka sa akin mamaya dahil may bago akong racket na nahanap." Aya ng kanyang kaibigan. "Racket? Ano naman yun?" "May birthday party kasi dyan sa malapit at gusto nila kumuha ng clown. 2 daw, tayo na lang." Pangungumbinsi sa kanya ni Nika. "Clown? Ano namang alam ko doon?" Natatawang wika ni Tisay. "Asus, mga bata lang naman ang naroon eh. Madali lang silang bulahin. Sige na Tisay, pandagdag na rin to sa ipon natin para sa susunod na pasukan." "Huwag na Nika, rest day natin ngayon di ba? Tsaka bukas, balik trabaho na naman tayo sa factory." "Saglit lang naman eh, sayang naman kasi." Natigilan naman ang dalaga at saglit na nag-isip. May punto ang kaibigan. Kailangan na kailangan niya pa naman ng pera ngayon dahil ilang buwan na lang ay pasukan na nila. Kailangan niyang kumayod ng kumayod dahil wala namang ibang tutulong sa kanya kundi ang sarili lamang. "Sige, anong oras ba?" "Mamaya pa naman, pero dapat 12:00 nakapag-ayos na tayo. Dumiretso ka na sa bahay dahil nandun ang costume natin." "Sige, pupunta na lang ako mamaya. Salamat Nika." "Sige, see you Tisay." Ngiti nito at umalis na. Nang saktong hindi niya maaninag ang presensya ng kaibigan, ay ang paglabas naman ng kanyang kapatid na si Maurice, na nakapamaywang habang nakataas ang kilay na nakatingin sa kanya. "Oh, Ate Maurice," ani ng dalaga. "Tapos ka na bang magwalis at nakikipag-usap ka na sa iba?" "Patapos pa lang ate, bibilisan ko na lang dito dahil may lakad pa ako mamaya." "Lakad? At saan ka naman pupunta, aber?" "May birthday party daw kasi dyan sa malapit. Kinukuha kaming clown." Paliwanag ni Tisay. "What? For real? At susunggaban mo naman?" "Oo, Ate Maurice. Sayang naman din kasi. Tsaka pandagdag na rin yun sa pang-tuition ko sa susunod na pasukan." "Gosh! At hindi pa rin talaga natatapos ang ambisyon mong yan. Tisay ha? Bakit hindi mo na lang kasi tanggapin na hindi ka makakapag-college? Ambisyosa ka talaga." "Ambisyosa na kung ambisyosa ate, pero yan ang pangarap ko eh. Kung ayaw akong pag-aralin ni mama sa college dahil sapat lang para sa iyo ang budget, ako na lang maghahanap ng paraan. May naipon na naman ako kahit papano." "No, hindi ka pupunta doon. Kaya ako napapahiya ng dahil sa iyo eh. Nang dahil sa mga racket mong weirdo at mahirap ispilingin. Pero ate, isusumbong kita kay mama. Ma!" Pagtawag ni Maurice sa ina. Dali-dali namang pumasok si Tisay sa loob ng kanilang bahay para pakiusapan ng Ate Maurice niya na wag nang ipaalam sa ina ang racket na pupuntahan niya. "Ate, please, maawa ka naman sa akin. Sa ganitong mga racket na lang ako umaasa ate." "Maurice, tinatawag mo ba ako?" Wika naman ang kanilang ina na nooy kalalabas lamang sa silid nito. Napatingin pa si Tisay sa kapatid na parang nagmamakaawa. Pero umismid lang ang ate niya, tsaka tinaasan siya muli ng kilay. Itong si Tisay may laka daw siya ngayon, may pupuntahan siyang racket. At alam mo ba kung ano? Magiging clown siya. Gosh ma, sobrang nakakahiya. Baka mamaya may makakita pa sa kanya na kakilala ko. At sabihin pa sa akin na ang kapatid ko naging clown. Nakakahiya. Baka isipin pa ng iba na hindi natin siya pinapakain dito ma. Kaya ayan, napilitang maghanap ng racket na kahit weirdo ay handa niyang pasukin. Totoo ba yun, Tisay? Ma, gusto ko lang naman po makapag-ipon para may pangkolehiyo po ko. Oo at hindi lang hinihintay kong sagot mula sa'yo. Ano, Tisay? Totoo ba ang sinasabi ni Maurice? Opo, ma.
Nakayuko niyang tugon. Letsa ka talaga kahit kailan bata ka. Bakit ba ang hirap-hirap mong pakiusapan, Tisay? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wag kang gagawa ng ikakagalit ko? Baka ano pang masabi ng mga tao dyan kapag nalaman nila yung pinagagagawa mo? May trabaho ka na, hindi ba? Bakit hindi ka nalang makontento doon? Para saan pa't ginagawa mo to? Para kaawaan ka ng ibang tao? Ma, hindi naman po yun ang punto ko eh. Gusto ko lang po talaga makapag-ipon para makapag-aral po ako ng kolehiyo. Mag-aaral ka? Aksaya lang yan ng pera. Tumulong ka na lang kaya sa mga gastusin dito sa bahay para naman magkasilbi ka. Alam niyo ma, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganyan kayo sa akin. Kung bakit malupit kayo sa akin. Hindi naman ako nangihingi sa inyo eh. Ang plano ko mag-aral sa college ay ginagawan ko ng paraan. Dahil ayaw niya naman akong pag-aralin, di ba? Buti pa si Ate Maurice. Laging oo ang sagot niyo. Kahit hindi nga related sa paaralan ng mga hinihingi niya, ay ginagawan pa rin ninyo ng paraan. Sa halip na matuwa kayo sa akin dahil nagsusumikap ako, ay nagagalit pa kayo. Emosyonal na wika ni Tisay sa ina. Ah, ganun. So kino-question mo na ngayon ang pagiging magulang ko sa inyo ni Maurice? Ikaw ang bunso pero ikaw ang pinakareklamador. Ikaw ang pinakamaraming kuda. Hindi ka pupunta sa birthday party na yon para maging isang lecheng clown. Dito ka lang sa bahay sa ayaw at sa gusto mo. Subukan mong painitin ng ulo ko, Tisay, at baka mapalayas kita dito sa pamamahay ko. Masakit para sa dalaga ang mga narinig, kaya dali-dali siyang nagtungo sa kanyang silid at doon nag-iiyak. Masama ang loob niya ng araw na yon. Pakiramdam niya ay pinagtutulungan siya ng lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Kinabukasan, pagkapasok niya sa factory kung saan siya nagtatrabaho, ay sinalubong agad siya ni Nika. Hoy, Tisay! Ikaw hindi mo ako sinipot kahapon. Bakit hindi ka pumunta sa bahay? Hindi ako pinayagan ni Mama eh. Narinig kasi ni Ate Maurice yung usapan natin kaya ayun, nagsumbong. So, tama nga talaga ang hinala ko na hindi ka pinayagan ng mama mo. Alam mo, Tisay, huwag ka sanang magalit ha. Pero mas tamang ipangalan sa kanila, bruha. Nika, pamilya ko pa rin sila. Pamilya mo nga sila, Tisay. Pero ang tanong, tinuturing ka ba nilang pamilya? Don't worry, mag-iipon ako ng pera para maipa-DNA test kayo ng mama mo. Para kasing hindi kanya anak kong ituring eh. May mga ganun ba talaga? May mga magulang ba talaga na hinahadlangan ng pangarap ng sariling anak? Samantalang doon kay Maurice, todo suporta sila eh. Marami namang bagsak. Dapat nga ikaw ang pinag-aaral nila sa kolehiyo. Dahil alam ng lahat na sa inyong dalawa ng Ate Maurice mo. Ikaw ang matalino. Ikaw ang may future. Wala namang ibang pagmamalaki yun kundi ganda lang. Alanganin pa. Mahabang litanya ni Nika. Ikaw talaga, hayaan mo na. Ang importante, hindi nila ako pinapaalis dito sa trabaho ko. Nakaipon naman ako eh, at saka kaunti na lang ang kulang. Kapag hindi pa rin yun sapat sa enrollment, hihingi na lang ako siguro kay Papa ng pandagdag. Speaking of your father, Tisay ha, hindi ko naman itinatanggi na siya lang ang karamay mo sa bahay ninyo. Siya lang din ang nagtatrabaho. Pero bakit mas may kontrol ang mama mo sa pera niya? Well, asawa nga naman niya ang mama mo. Pero anak ka din naman niya eh. Try mo ngang itanong kung ampun ka ba o hindi, Tisay. Hoy, Nika, sira ka ba talaga? Hayaan mo na sila. Sige na, simulan na natin ang trabaho. At baka masibak pa tayo dito nang wala sa oras. Tanging nasabi na lamang niya sa kaibigan. Sa pagdaan ng mga araw, ay mas pinagbubutihan pa ni Tisay ang kanyang trabaho. Hanggang sa nag-anunsyo ang may-ari ng kumpanya na magkakaroon sila ng malaking salo-salo bilang pagdiriwang sa 10 anibersaryo. Sa araw ng party, sarado muna ang factory dahil pupunta kayo sa gaganapin nating pagdiriwang. Kayo ang magsiserve, maghahanda at magde-decorate sa buong lugar. May sahod kayo sa araw na iyon, kaya huwag kayong mag-alala. Saad ni Don Miguel, ang may-ari ng factory na pinagtatrabahuan nila. Marami pa itong sinabi patungkol sa mga inaasahan nilang bisita na darating sa araw na yon. Inanunsyo din ni Don ang pagdating ng kanyang nag-iisang anak, nakakatapos lamang ng pag-aaral sa ibang bansa. Double celebration kumbaga. Kaya doon pa lang, hindi na maitago ang excitement ni Tisay. Bago pa lang kasi siya sa factory na yon,
at hindi na siya makapaghintay na makapunta sa nasabing handaan. Excited na ako, Nika. Ano kayang isusuot natin? Masaya niyang tanong sa kaibigan. Di ano pa? Uniforme. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Don Miguel na magsiserve tayo? Wala nga tayong trabaho dito sa factory, pero tayo naman ang gagawa ng lahat doon sa event na yun. Isa pa, kahit magbestida ka pa, hindi ka pa rin makikita dahil hindi naman tayo kasali sa party na yun. Nandoon lamang tayo para mag-serve at magtrabaho. Sa likod lang din tayo pupwesto at doon tayo kakain. Talaga, Nika? Akala ko kasi kasali tayo dahil mga trabahante naman tayo dito. Akala mo lang yun, Tisay, kaya wag kang masyadong ma-excite dyan dahil para lang yan sa kanila. Tila unti-unti namang naglaho ang sayang nadarama ni Tisay at napalitan ng pagkadismaya. Sa araw nga mismo ng event, ay silang lahat ang nag-ayos ng mga upuan at mga mesang kakailanganin para sa nasabing party. Sinabihan din sila ng manager kung saan sila pupesto, saan sila kakain, at kung saan sila tutungo pagkatapos nilang mag-serve ng pagkain. Umaga pa lang ay abala na ang lahat sa venue at isa si Tisay sa mga nagde-decorate doon. Hindi naman din siya naiinip dahil habang abala silang lahat ay nagtatawanan at nagkukwentuhan sila. Sa kabilang banda naman ay si Eric na sakay ng kotse papunta sa venue kung saan gaganapin ang party. Kagagaling lamang niya sa factory at manghang-mangha siya nang makita iyon. Dahil noong huli siyang magpunta doon ay sobrang liit pa nito. Pero ngayon ay ibang-iba na ang improvements at palaki na ito ng palaki. Sir, nandito na po tayo. Untag sa kanya ng driver. Sige Manong, thank you. I'll call you na lang kapag magpapasundo na ako. Dito na lang po ako, sir. Hihintayin ko na lamang po kayo dito. Sigurado ka ba, Manong? Baka may gusto kang puntahan o gawin. Wala na po, sir. Dito na lang po ako. Sige, hindi rin naman ako magtatagal. Sisilipin ko lang ang lugar kung okay na ba. It'll be quick. Saad pa nito dito. Tsaka bumaba na ng kotse. Pagbaba ay pumasok na rin agad siya sa venue. Habang naglalakad ay nakita niya kalaunan ang grupo ng mga kababaihan at kalalakihan na abalang nagde-decorate. Ngunit nabaling kaagad sa isang tao ang kanyang atensyon. Kahit nasa malayo ang babae, ay rinig niyang napakaganda nitong tinig at tawa na animoy isang musika na nag-e-echo sa kanyang pandinig. Bukod doon, ay may malaanghel din itong muka. Kaya doon pa lang, alam na niyang nahumaling na siya rito. Sir Eric! Pagtawag sa kanya ng isang babae na siyang nagpabalik sa kanyang ulirat. Oh, Manager Ida. Ngiti niya rin dito sabay beso. Your dad told me na pupunta ka nga raw dito ngayon. How are you? I am good. Sino sila? Sila ba ang team na kinuha ni Dad para mag-design and decorate dito sa venue? Hindi. Mga employees natin ang mga yan sa factory. They're all here para tumulong sa paghahanda. Ang iba nasa likod. Oh, I see. Are they included sa party? Of course, Eric. They are the reason kung bakit magse-celebrate tayo ngayon ng anniversary. Oh, gusto mo bang maglibot muna? I can tour you here. No thanks, dito na muna ako. Uwi rin naman ako kaagad Galing na rin ako sa factory since malapit lang naman. Oh, I see. Sasamahan na muna kita dito para malibang ka kahit papaano. Tumango na lamang si Eric bilang tugon. Marami pang sinasabi si Ida, pero walang pumapasok sa sistema niya. Ang mga mata niya ay nakatingin lang sa dalagan na nasa di kalayuan. Sa mga sandaling iyon, ay hindi maipaliwanag ng binata ang kanyang nadarama. Samantalang si Tisay na may kanina pa naiilang, dahil kanina pa niya nararamdaman na tila may pares na mga mata na nakatitig sa kanya. Ilang oras pa ang lumipas, nang matapos na ng mga tao ang kani-kanilang trabaho na natoka sa araw na iyon, ay nagsiuwian na mga ito. Ganoon din ang binatang si Eric nang makitang pauwi na ang grupo ni Tisay. Kinahapunan saktong 5:00 ay umalis si Tisay sa kanilang bahay at dumiretso na ito sa venue. 7:00 ang dating ng mga bisita, kaya dapat ay nandoon na sila, lalong-lalo na ang mga magsiserve ng pagkain. O Tisay, suotin mo na tong uniforme. Saad ni Nika sabay abot sa kanya.
Dagli naman iyong isinuot ng dalaga at nang matapos ay inayos nito ang kanyang buhok. Naglagay din siya ng light makeup at lipstick na dahilan para lumabas ang natural niyang ganda. Pak! Hindi ka mukhang taga-serve ng pagkain, Tisay. Para kang mayamang dalaga na napagtripan lang pasuotin ng ganyan. Komento pa ni Nika sa kanya. Ikaw talaga? Kung ano-ano na lang talaga ang nakikita at napapansin mo. Nga pala, Nika, isang beses lang ba tayong magsiserve? Oo, marami kasing nakatoka, Tisay. Papalit-palit. Tayo ang unang magsiserve at papalitan tayo pagkatapos. Pero hihintayin pa rin natin matapos ang party. Tayo kasi ulit ang magliligpit. O sige, handa ka na ba? Pumwesto na tayo doon, tara! Sumunod naman agad si Tisay sa kaibigan at nakangiting sinalubong ang mga bisitang nagsisidatingan. Samantalang sa kabilang banda naman ay si Eric, nakadarating lang sa venue. 7:00 nagsisimula ang party at dumating siya doon ng 7:30. Pagpasok niya ay ang kanyang amang si Don Miguel ang agad niyang pinuntahan. Oh, finally, you're here, iho. Gentleman, this is my único iho, Eric. He'll be staying here for good. At mamaya-maya iaanunsyo ko para alam din ng iba nating kasosyo at mga kaibigan. Saglit pang nakipag-usap si Eric sa mga kaibigan ng ama, hanggang sa naisipan niya maglibot-libot na muna. Sa bawat bisitang madaraanan niya, nakikipagkamay siya sa mga ito. Ilang sandali pa'y nabaling ang kanyang paningin sa mga nagsiserve ng pagkain sa bisita. Napangiti naman siya nang sa wakas ay nakita ng kanyang mata ang taong kanina pa niya hinahanap. Hindi niya maipaliwanag ang sayang kanyang nadarama nang makita niya muli ang babaeng nagugustuhan niya. Ngunit tila ang mga lihim na pagtitig ni Eric kay Tisay ay natunugan mismo ng dalaga. Kaya nagsimula na siyang makaramdam ng pagkailang. Nika, halika nga muna rito. Mahinang pagtawag niya sa kaibigan. O bakit? Hoy Tisay, bawal tayong magtsikahan na pangmatagalan for today's video. Nasa trabaho tayo. Save that for later, okay? Hindi na to pwede mamaya, Nika. Ano yan? May expiration date pala ngayon ng chismis, Tisay? Hindi to chismis. Kasi naiilang ako Kanina pa may nakatingin sa akin. Saan? Wala naman Uwi ka pa ni Tisay tsaka nagpalingalinga ng tingin sa paligid. Nasa may likuran ko, yung nakasuot at may hawak na wine glass. Pero teka, dahan-dahan lang Huwag kang magpapahalata sa kanya na tinitignan mo siya at pinag-uusapan natin. Agad namang napatingin si Nika sa direksyong itinuro ng kaibigan. Oh my G! Mahinang tili nito. Oh, bakit? Nakatingin pa ba siya sa akin? Tisay, oo. Nakatitig pa rin siya sa'yo. Gosh, day, ang gwapo, ang hot. Parang gusto ko tuloy magpayakap sa kanya dahil nilalamig ako. Hoy, sira ka ba? O sige na, awat na Nika. Huwag mo na siyang titigan, baka makahalata na Ang gwapo-gwapo niya, Tisay. Naku, kung ganoon kagwapo ba naman ang tititig sa akin, okay lang no? Kahit magdamag pa niya akong titigan, caribals lang lagi. Alam mo Nika, hindi ako natutuwa sa mga ganyan makatitig. Hindi naman kasi natin alam ang laman ng isipan nila Baka mamaya may masamang balak na pala sila. Grabe ka naman Tisay Ang judgmental mo Mukhang wala naman sa itsura niya ang ganyan tulad ng iniisip mo. Ayan nakatingin pa rin sa'yo. Hoy Nika, paano mo nalaman Don't tell me, nakatingin ka rin sa kanya. Sorry na Tisay, hindi ko mapigilan Ang guwapo, nakakatanggal ng garter. Dahil nga doon natawa na lamang si Tisay sa likuran ng kaibigan. Habang ang nakatayong si Eric na hindi pa rin maiwas ang mga mata. Sa dalagang hindi niya na alam kung ilang minuto na ba niyang tinitignan. Naputo lamang iyon nang lapitan siya ng isang magandang babae. Eric, it's nice to see you again. Remember me? Nakangiting wika ng babae. Nangunot naman ang noo ng binata at agad inalala ang mukha nito. Pero kahit anong gawin niyang pag-alala, ay hindi niya ito matandaan. I'm sorry, I don't remember meeting you before. Oh, that hurts I'm Melody. Ako yung pinakilala ni Don Miguel sa'yo noon, nung hindi ka pa nag-aaral sa ibang bansa. Napatangu-tangu naman ang binata.
Kahit ang totoo'y hindi niya talaga ito matandaan. Marahil wala lang talaga siyang interes sa babaeng kaharap. Kaya hindi niya ito binibigyan ng pansin. Why are you here all alone? Come on, maglakad-lakad tayo. Pag-aya sa kanya ni Melody. Sorry, I'm good. Okay na ako dito. Pagtanggi pa ni Eric. Ano ka ba? Matagal din tayong hindi nagkita ha? Kaya sige na, samahan mo na ako. Pamimilit muli ng dalaga. Kaya wala nang nagawa pa si Eric kundi ang pagbigyan nito. Dito ka na ba for good? Sabi ni Don Miguel may biggest announcement daw siya bago matapos ang party na to. I bet, i-announce niya na dito ka na. Yeah, sort of. Ako na daw kasi ang mag-handle ng factory. And it's okay lang naman with me. After all, dito naman ako ay sinilang. And family business namin yon. So why not, diba? Agad namang napaharap si Melody sa kanya at inayos ang necktie na kanyang suot. Bagay na labis na nagpailang kay Eric. What are you doing, Melody? Isn't it obvious, Eric? Inaayos ko ang necktie mo. Anyway, wala na bang ibang announcement ng daddy mo? I mean, how about our plan na magpakasal? Tila nagulat naman ang binata sa sinabi ng babaeng nasa harapan niya. Magpakasal? Tayo magpapakasal? Iya, ikaw ha? Nagtatampo na talaga ako sa'yo. Hindi ba before napag-usapan na natin ang tungkol dyan? Ang family pa nga natin ang nagplano, hindi ba? Kumunot ang noo ng binata dahil wala talaga siyang matandaan sa mga pinagsasabi ng dalagang si Melody. But anyway, Melody, iha! Pagputol ni Don Miguel, na nooy nakalapit na sa gawin nila. Oh, Don Miguel! Hello po! It's nice to see you. Your party is awesome. Ani Melody sabay beso sa matanda. Thanks, iha. Kanina ko pa kayo hinahanap para magkita na. Little did I know, magkasama na pala kayo. You two look good on each other. Bagay na bagay. Of course, Don Miguel. Wala namang lalaking hindi babagay sa akin Pero sa lahat, I will still choose Eric. Di ba, Eric? Sabay baling sa binata. Dad, may I excuse myself? Son, bakit? Saan ka pupunta? Dito lang po, Dad. Hindi natuloy na sabi ni Eric ang balak pa sanang sabihin nang ipulupot ni Melody ang kanyang kamay sa braso nito. He's not going somewhere, Don Miguel. Let's go, Eric. Puntahan natin ang family ko. I'm sure they're all eager to meet you. Wala na ring nagawa pang binata kundi ang sumama dito, na sinundan din naman ng Don. Hindi naging komportable si Eric sa buong gabi, kasama ang pamilya ng dalaga. Panay lang ang pagsasalita ng mga ito, habang siya'y patangu-tangulang at nilibot ang mga mata sa paligid. Walang hinahanap ang kanyang mga mata, kundi si Tisay, na nooy hindi niya na makita. Right, Eric? Eric! Untag sa kanya ni Melody. You were saying... Oh, ikaw ha? Kanina pa ako daldal ng daldal dito. Hindi ka naman pala nakikinig. Ang sabi ko, after ng big day na to, diretso ka na sa pag-aaral kung paano mamahala ng negosyo niyo, right? Yeah, ganun na nga. Ako ang kausap mo. Kami rather. Pero kung saan-saan na lang napupunta ang mga mata mo. Are you okay? May hinahanap ka ba? Nope, wala naman. Tinatansya ko lang ang mga bisita ngayon para sa announcement mamaya ni Dad. Oh, wait, Eric. Are you nervous? Sort of. Pagsisinungaling ng binata. Don't worry, I'm here naman Just look at me, para hindi ka nakabahan, okay? Lihim na napairap si Eric, dahil hindi niya gusto ang pagiging clingy ng babaeng kasama. Ilang sandali pa hindi niya na talaga nakita ang dalaga kanina. At ibang mga mukha na rin ang nagsiserve ng mga pagkain, kaya doon na siya nagpaalam kay Melody. Where are you going? Magbabanyo lang. Saglit lang ako. Babalik din ako agad. Oh, okay. Make it fast, okay? Tipid na tango lamang din ang tinugon ni Eric sa dalaga at nang madali nang makaalis sa pwesto nito. Ngunit hindi sa banyo ito nagpunta dahil balak niyang hanapin si Tisay para personal at formal na makipagkilala sa kanya. Ngunit kahit saan man siya magpunta, ay hindi niya ito mahanap-hanap.
Where is she? Tanong niya sa sarili. Hanggang sa hindi na lamang niya namalayan na dinadala na siya ng kanyang mga paa sa likuran kung saan naroon ang ibang empleyado ng factory na kumakain. Kumunot ang noo ni Eric at doon na rin niya nakita ang babaeng kanina pa niya hinahanap. Abala ito sa pagkain at walang kaarte-arteng kumakain habang nakatayo. Napangiti siya at hindi na nga nagdalawang isip na lapitan ng dalaga. Hey, bakit dito kayo kumakain? Ang nakatayong si Tisay na May agad kinurot ni Nika sa tagiliran. Aray! Sigaw ni Tisay. Tinatanong ka oh? Ani Nika, sabay turo sa lalaking kaharap nila. Kaya nga eto sasagot na. Dito po kasi ang sinabi sa amin ng manager na kumain. Pero wala kayong upuan dito. At ano yung ulam nyo? Eto po sir, sardinas po galing sa factory. Kami po mismo ang gumagawa nito. Empleyado po kaming lahat dito. Paliwanag ng dalaga kay Eric. Empleyado kayo yet, dito kayo kumakain? Dapat nga nasa party kayo Dahil kayo ang dahilan kung bakit umabot ng 10 years ang factory. At bakit ganyan lang ang kinakain nyo? Maraming pagkain doon. Bawal po kaming kumuha sir. Hindi naman po kasi kami included sa party Serve as working hours pa po namin to. Hinihintay na lang po namin na matapos ang party para makapagligpit na po at makauwi na rin after. Muling tugon ni Isay. Hindi nagustuhan ni Eric ang mga nalaman, kaya bahagya niyang naikuyom ang kamao. No, hindi dapat ganito. Wait, I'll be back, okay? Kakausapin ko ang boss nyo. Naku sir, wag na po. Baka masibak pa po kami sa trabaho Wala naman po kaming reklamo na nandito po kami sir. At eto lang po ang kinakain namin. Kaya okay lang po. Okay lang po talaga. Ani Tisay sa papaalis na binata. No, para sa akin, hindi to okay. Hindi na nga nagpapigil pa si Eric at dire-diretso na sa pag-alis. Hala Nika, paano na to? Sana pala hindi ko na lang siya kinausap. Pero imbis na sagutin siya ng kaibigan, ay ngumisi lamang ito sa kanya. Oh, bakit ka nakangiti dyan Nika? Kasi, yung guy na lumapit sa atin kanina, ay kaparehong guy na nakatitig sa'yo kanina. Teka, siya yung... Oo, siya nga Tisay. At mukhang hinahanap kanya kaya siya napadpad dito. Ang gwapo no? Kinikilig pa nitong wika. Bakit hindi mo naman agad sinabi Nika? Ang OA mo mukhang harmless naman yung lalaki Ang gwapo kaya nun at mabait pa. Hindi na nga nakapagsalita pa si Tisay at naiiling na lamang. Habang si Eric na may agad na nilapitan ng kanyang ama, na nakikipag-usap pa sa mga kakilala nitong mga negosyante. Gentleman, pwede ko po ba munang mahiram si Dad saglit? May pag-uusapan lang kami. Magalang niyang wika sa mga kaharap. Sure, iho. Sige na Miguel, kausapin mo muna ang iyong uniko iho. Nagpatiuna agad si Eric sa paglalakad, na sinundan pa ni Don Miguel. What is it, son? Huwag ka nang lalayo at malapit nang i-anunsyo ng host ang pangalan ko. Isusunod na kita. Dad, what is going on? Ang mga employees mo sa factory sa likod kumakain. Walang upuan, walang ulam. Bakit hindi sila kasama sa party na to? Dapat kasali sila dahil sila ang nagpapakahirap sa factory. What? At ano namang ginagawa mo sa likuran, iho? Bakit ka napadpad doon? Dad, don't answer my question with another question. Bakit sila nandun? Okay, sabihin na nating this party ay para lang sa mga kakilala mo. Pero sana man lang binigyan mo sila ng maayos na pagtrato sa likod. Sana man lang may mga upuan at pagkain sila. Hindi yung sardinas lang ang kinakain nila. Eric, they are my employees and your soon-to-be employees. Dapat alam nila kung saan sila lulugar. Yes, sila ang nasa likod ng tagumpay ng factory. Pero hindi mo dapat taasan ang expectations nila. Walang masama sa ginawa ko. Isa pa, bayad sila sa gabing ito, kaya wala akong nakikitang masama sa pamamalakad ko. Magsasalita pa sana si Eric bilang pagtutol, pero hindi niya na nagawa nang magsalita na ang host at tinatawag na si Don Miguel. Mag-usap tayo ulit mamaya, son. Huling wika ng Don bago siya iniwan. Napapikit na lamang din ang binata at napahawak sa kanyang noo sa naging pag-uusap nila ng ama.
Samantalang sina Tisay at Nika Namay, nagmadali na ring tinapos ang kanilang kinakain at nag-ayos. Narinig nila ang si Don Miguel na ang nagsasalita, kaya sinilip nila ito. Nika, hindi kaya tayo pagalitan ni Sir na sumisilip tayo? Hindi naman tayo makikita ni Sir. Nasa stage nga siya, hindi ba? Tsaka, chillax lang. Siyempre kailangan nating makita at makilala ang anak niya na magiging amo rin natin. Baka mamaya mas istrikto pa sa kanya. Halika na. Seryosong nakatingin lang si Nika sa nagsasalitang Don sa harapan. Samantalang si Tisay ay tila may hinahanap na mga sandaling iyon. Tisay, mag-pay attention ka nga kung saan-saan ka nakatingin eh. Untag ni Nika sa kanya. Nakatingin? Sino? Ako? Hala nga namang ako, hindi ba? Hinihintay mo bang bumalik si Mr. Pogi? Huwag kang mag-alala, babalik din yun. Hindi pinagsasabi mo, Nika. Pagsisinungaling niya, kahit ang totoo'y ang binata naman talaga ang kanyang hinahanap. Tisay, ayan na. Ini-introduce na ni Sir ang anak niya. Eric daw, Tisay. Nika, ano ba? Tumingin ka na lang yan, huwag mo na akong kurot-kurotin. Sinasabi ko na sa'yo, huwag mo nang hanapin si Mr. Pogi dahil nasa harapan na siya. Doon na nga napatingin si Tisay sa harapan at ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang mapagtantong ang binatang lumapit sa kanya kanina ay ang anak pala ni Don Miguel na magiging amo nila. Tisay, grabe, hindi ko ina-expect to Siya pala ang anak ni Sir. Mukhang... Hindi na natapos pa ni Nika ang sasabihin nang hilaan siya ni Tisay pabalik sa may likuran. Pambihira naman hindi pa tayo tapos dun Reklamo ni Nika. Huwag na tayong sumilip dun, dito na lang tayo, baka makita pa tayo ni manager yun ba talaga ang dahilan? O baka naman kinakabahan ka na dyan? Maya-maya lang, I'm sure, babalikan ka ni Mr. ni Sir Eric. Ang gwapo din ng pangalan niya bagay na bagay sa kanya. Nika, pwede bang tumigil ka na? Huwag mo nang itukso sa akin ng lalaking yun. Bakit? Totoo naman, diba? Isa pa, bagay naman kayo Gwapo siya at maganda ka. Hindi mo ka ang pinagbabasehan ng lahat, Nika. Tsaka, wag na nga natin yung pag-usapan. Mamaya may makarinig pa at masabi pang nag-aambisyon ako. Mayaman sila, eto lang ako. Wala pa rin naman sa isipan ko mga ganyan Hindi ako nandito para magkaroon ng nobyo o ano paman. Nandito ako para magkaroon ng pera at makapag-ipon. Oo na. Ang dami mo rin sinasabi no? Okay na yun, Tisay. Natapos na lamang ang party, ay hindi pa rin nawala sa isipan ni Tisay ang gwapong binata na hindi niya akalaing anak pala ni Don Miguel. Nang wala ng tao sa lugar, ay inisa-isa na nilang iniligpit ang mga lamesa at iba pang kailangang ligpitin nang biglang lapitan siya ni Eric. Hey, I'm sorry at hindi na ako nakabalik kanina. Ikaw po si Sir Eric, di ba? Ikaw po ang magiging amo namin tulad ng sinabi ni Don Miguel. I'm sorry po sir pero oras pa po ng trabaho ko ngayon. Yeah, I know but... Eric, kanina pa kita hinahanap. Let's go, ihatid mo na ako sa bahay. Hindi ako sumabay kina mommy Tinig ni Melody, sabay pumulupot sa braso ng binata. Mas lalong hindi na nakasagot si Eric. Nang hilain na siya ni Melody palayo. Napairap na lamang si Tisay at inis na pinagmasdan ng babaeng maarte na parang isang linta kung makalingkis sa binata. Oh, anyari sa'yo? Bakit nakabusangot ka dyan? Tanong ni Nika nang makalapit sa kanya. Wala, inaantok na kasi ako Bilisan na natin para makauwi na tayo. Dumaan pa ang mga araw, ay maayos naman ang buhay ni Tisay. Pero ang lahat ay nagbago nang lagi na niyang nakikita si Eric sa factory at nilalapitan siya. Naiilang ang dalaga dahil bukod sa pinagtitinginan sila ng ilang mga katrabaho niya, ay ayaw niya ring isipin ang mga ito na nagpapasipsip siya. Kaya naman nang ipatawag siya sa opisina nito'y, nag-alangan talaga siyang pumunta. Tisay, bakit nandito ka pa? Di ba pinapatawag ka sa opisina ng Prince Charming mo? Sir Eric pala. Panunukso pa ni Nika sa kanya. Nika, ano ba? Huwag mo na nga akong tuksuhin sa amo natin. Bakit? Hindi ba't alam mo naman talaga na gusto ka niya?
Sa party pa lang halata na be. Oo na, wag mo nang ipamukha sa akin, Nika. Kaya nga naiilang ako dito dahil dyan. Ano kaya kung lumipat na lang ako ng trabaho? Sira, para lang doon lilipat ka na? Tsaka hindi madaling maghanap ng trabaho ngayon, Tisay. Nag-iipon ka, diba? Paano ka makakapag-ipon kung lilipat ka? Gagastos ka na naman para sa mga requirements. Demanding pa naman ang bansang sinilangan natin. Besides, hindi lang si Sir Eric ang lalaki nagkakagusto sa'yo, Day. Pero bakit sa lahat, sa kanya ka lang naiilang? Hindi ka naman ganyan sa ibang manliligaw mo O baka naman. Nanlaki ang mga mata ni Nika. Kaya doon na nakuha ni Tisay kung ano ang susunod na sasabihin ng kaibigan. Huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo, Nika. Wala akong gusto sa kanya. Natigil naman ang pag-uusap nila nang dumating ang manager nilang si Aida. Tanya, why are you still here? Kanina ka pa pinapatawag sa office ni Sir Eric. Opo ma'am. Nauutal niyang wika. Wala na rin siyang nagawa kundi ang sumunod na sa manager nila. Pagdating sa opisina ay akma na sanang aalis si Aida. Ngunit pinigilan muna ito ni Tisay. Ma'am, ano po ang sadya sa akin ni Sir Eric? I don't know. Kaya nga pinapunta ka dito ni Sir. Diba? Para malaman mo kung anong sadya niya sa'yo. Sige na, pumasok ka na sa loob ng opisina niya. Kinakabahan man pero pumasok na rin si Tisay sa loob. Doon nakita niya ang nakaupong gwapong binata sa lamesa ni Tot. Seryosong sinalubong siya ng tingin. Sir, pinapatawag mo daw po ako? Yes, Miss Tanya. And to correct you, kanina pa kita pinapatawag. You're 10 minutes late. Kailangan ka bang i-follow up ni Miss Aida para lang pumunta dito? Tell me, mas may importante ka bang ginagawa kumpara sa pagpapapunta ko sa iyo dito? Wala po, sir. Pasensya na po. Tumayo si Eric at nilapitan si Tisay. Bahagya namang napaatras ang dalaga hanggang sa mapasandal na ito sa may pintuan. Para siyang mabibingi sa sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Doon niya mas napagtanto na sobrang perfect ng mukha ni Eric. Lalo na nang lumapit ang mukha nito sa kanya. Nang ilang dangkal na lang ang layo ng kanilang mga mukha, ay doon na ipinikit ni Tisay ang mga mata. Maski siya hindi niya rin maintindihan kung bakit siya pumikit at inaasahang hahalikan siya ng binata sa labi. Tsaka lang siya nagmulat nang marinig niyang tumawa ang binata. Anong ini-imagine mo dyan? I won't kiss you, Miss Tanya. Pilyong saad nito na sinabayan pa ng nakakalokong tawa. Pati ang mabangong hininga ng binatay nanunuot sa sistema ni Tisay. Pinatawag kita dahil nakalimutan kong sabihin sa iyo na hindi na mangyayari ulit ang nangyari nung party. Kung ganoon ang paraan ni Dad, sa akin hindi. Kapag may event ang factory, kasali na kayo next time. You invested your time and effort sa factory, kaya deserve niyong sumali sa party. Maraming mababago dito dahil iba si Dad magpalakad at iba rin ako. At simula ngayon, kapag lunchtime, sasamahan mo akong kumain sa labas. Po, pero sir... That's an order, Miss Tanya. And if you're going to ask me again kung bakit, yun ay dahil gusto kita. Prangka akong tao at sinasabi ko to sa'yo para lang alam mo. Ngiti ng binata na mas lalong nagpabilis sa kabog ng dibdib ni Tisay. Nang makalabas siya sa opisina ni Toy, para siyang natuliro, bagay na nahalata naman agad ni Nika. Hoy, ayos ka lang ba? Ano bang sinabi ni Sir Eric sa'yo't ganyan na naging epekto? At doon na nga sinabi ni Tisay sa kaibigan ang lahat ng napag-usapan nila ni Eric. Dahilan para mapatili si Nika. Nika, ano ba? Nakakakuha na ng atensyon yung tili mo ha? Kung kinikilig ka, ako hindi. Sige, sabihin na natin hindi ka kinikilig dahil nahiya ka kasi in-expect mo na hahalikan ka ni Sir. Huwag mo nang ulitin pa. Pero oo, nahiya nga ako. Ewan ko din ba sa sarili ko kung bakit nagawa kong ipikit ang dalawang matakot. Mag-expect na hahalikan niya ako. I mean, sino ba naman ako, diba? At saka yung pag-amin niya, yung utos niya na sabay kami lagi mag-lunch. Hindi ko alam ang gagawin, Nika. Para na ako masisiraan ng bait. Kasi nga, in love ka, Day. Iyan na, sa wakas.
Napana ka na rin ni Cupido. Well, sino ba namang hindi may in love kay Sir Eric, di ba? Complete package na yun. Tisay, nako. Kung sakali man na maging kayo ni Sir Eric, tsak naaabot hanggang Mars na naman ang inggit sa'yo ng Ate Maurice mo na yun. Inggit na nga yun sa'yo na wala ka pang ginagawa. Paano pa kaya kapag nalaman niya na nag-confess ang gwapong-gwapong si Sir Eric sa'yo, na amo mo pa? O di ba, Pak? Nika, tulad ng sinabi ko, nandito ako para makapag-ipon para sa pag-aaral ko. Oo nga, Tisay. Wala naman akong ibang sinasabi Gusto ko lang din malaman mo na okay lang naman magkaroon ng nobyo, no? Para may inspiration. At saka kung si Sir Eric naman na magiging nobyo mo, go na! Push na push na! Hindi man aminin ni Tisay, pero kinilig din siya sa mga pasimpleng hirit at panunukso ni Nika sa kanya. Kinabukasan, nagsimula na nga ang utos ni Eric sa kanya. Sabay silang nananghalian, at dahil dooy, mas kinilala pa ng binata ang dalaga. Noong unay naiilang pa si Tisay, pero nang malamang kwela din pala ito, ay nakapalagayan niya na rin ito ng loob. I can help you with your tuition. Basta, huwag ka lang mawawala sa factory. I mean, kapag nakapag-aral ka na at pasukan na, you don't need to go to work daily. Kapag kailan ka lang free at pwede. Pero need mo pa rin mag-focus sa studies. Naku, wag na Sir Eric. Nakakahiya naman po. Tsaka nag-iipon naman po ako Kaya wag na po kayong mag-alala. No, I insist. Pero ngayon na wala pang pasukan, gusto kong nakikita ka araw-araw sa factory. Tsaka kapag payag ka na, liligawan na kita ng formal doon mismo sa bahay ninyo. Liligawan mo ako? Di ba may girlfriend ka na, sir? Yung babae sa party? Oh, si Melody? She's nothing. Hindi ko nga siya matandaan So I guess, she's not that important to me. At wala din akong interes sa kanya. So pwede na ba akong umakyat ng ligaw sa'yo? Formal na tumanggi si Tisay sa binata. Pero kaakibat noon ay ang takot at pangamba sa kanyang puso, na baka sukuan siya nito kaagad. Pero ang takot niyang iyon ay biglang nawala, nang magpatuloy pa rin si Eric sa pagpapakita ng motibo sa kanya. Lumipas pa ang ilang araw, ay hindi na lang sila nagsasabay sa pananghalian, kundi inihahatid na ni Eric ang dalaga pauwi sa bahay nila. Bagay na nakita nga ni Maurice, isang hapon saktong kadarating lang niya galing sa galaan. Salamat Sir Eric ha, nakakahiya na po talaga sa inyo. Palagi na lang po kayong naaabala. It's okay Tanya, kasiyahan kong gawin to. Nga pala, hindi ka papasok bukas, right? Mag-e-enroll ka, diba? Opo sir, kaming dalawa po ni Nika. Sapat na kaya yung ipon mo para sa tuition? Sapat na po siguro yun sir. Kung may sobra, iipunin ko na lang din po ulit para sa susunod na semester. Sige, good luck. Balitaan mo na lang ako. Tanya, before you go, pwede bang mahingi ang number mo? Number ko po? Gulat na tanong ng dilaga. Oo, just in case may itatanong ako sa'yo o may itatanong ka sa akin. Ano naman pong itatanong ko sa'yo, sir? Kahit ano. Baka lang makalimutan mo kung ano ang kulay ng orange. Just ask me. Natawa naman ang dalaga sa simpleng biro ng amo. Sige po, eto po ang number ko, sir. Sabay pakita sa number na agad rin namang tinawagan ni Eric. O ayan, that's my number ha. I-save mo na lang yan. Again, good luck para bukas. Kumindat pa ang binata kay Tisay bago nito pinasibat ang kotse, dahilan para mamula ang kanyang pisngi. Nang hindi na niya maaninag ang amo, ay dali-dali na siyang pumasok sa kanilang bahay. At mukha naman agad ng kanyang kapatid na si Maurice ang bumungad sa kanya. At sino yung lalaking naghatid sa'yo? Tanong nito. May naghatid sa'yo, Tisay? Sabad naman ang kanyang ina. Si Sir Eric po yun, ate, ma. Eric? Sinong Eric? Amo ko po. Amo mo? At hinatid ka? Boyfriend mo ba yun o maliligaw pa lang? Tanong muli ng kanyang ina. Gosh, Tisay! Ganyan ka na ba talaga kakati para landiin pati sarili mong amo? Nakita ko ang guy, ma. Sobrang gwapo at mayaman. Hindi naman siguro nun papatulan si Tisay. Taas kilay na wika ni Maurice. Maurice, anak,
Relax ka na muna, pwede ba? Ano naman ngayon kung patulan niya si Tisay? What? Ma, that's really impossible. Look at Tisay. Walang kakulay-kulay ang muka. Walang kataste sa fashion. I bet, naawa lang yun sa'yo. Or di kaya nagpapaawa ka para ihatid ka niya dito. Hindi ka na nahiya. Ate, wala naman akong dapat ikahiya eh. Dahil wala naman akong ginagawang masama. Kung ano yung ginawa niya ngayon, pagkukusa niya yun. Aba, at sumasagot ka pa. Inis na wika ng kanyang ate. Maurice, your temper. Sige na Tisay, pumasok ka na sa kwarto mo. Tumango na lamang ang dalagat, dagli na nga pumanhik sa kanyang silid. Ayaw niya na sanang patulan pa ang kapatid, dahil mas lalaki lang ang alitan nilang dalawa. Bago natulog ng gabing iyon, ay binilang na muna ni Tisay ang perang naipon niya. Nang makitang sapat na iyon para pang tuition, ay matamis siyang napangiti. Maagang natulog ang dalaga dahil maaga pa siyang gigising para puntahan sa bahay ang kaibigang si Nika at para sabay silang mag-enroll. Kinabukasan ay nagayos agad siya at naghanda na para makaalis. Pero nang tignan niya muli ang perang itinabi niya para sa kanyang tuition, ay ganoon na lamang ang gulat niya nang mapagtantong wala na ito sa pinagtaguan niya. Diyos ko, nasaan na ba yun? Dito ko lang yun nilagay kagabi ha. Natataranta niyang wika sa sarili. Matapos ang ilang minutong paghahanap, ay narinig niya ang boses ni Nika na nasa labas ng kanilang bahay. Dali-dali naman siyang bumaba para harapin ito. Oh, handa ka na pala Tisay. Ako na ang nagpunta dito dahil may nakausap na akong sasakyan na maghahatid sa atin sa university. Let's go na. Nika. Oh, bakit? Teka, anong nangyari sa'yo? Ang aga-aga bakit parang pinagbagsakan ng langit at lupa yung mukha mo, Tisay? Nawawala yung perang nakalaan para sa tuition ko. Nawawala? Paanong nawala? Sa kwarto ko lang nilagay yun eh, sa ilalim ng higaan ko. Binilang ko pa nga yun kagabi eh, para makasiguro pero nawawala ngayong paalis na ako. Ano? Baka naman nasa kwarto mo lang. Hanapin mong mabuti baka na misplace mo lang. Gusto mo bang tulungan na kita sa paghahanap muna? Ako na lang, Nika. Baka bukas pa ako makapag-enroll. Hanapin ko na lang muna. Sigurado ka, Tisay? Pwede namang bukas na lang din ako para may makasama ka. Huwag na, Nika. Sobrang nakakahiya na. Mauna ka na lang. Hahanapin ko na lang muna yon. Yun naman agad ang kanyang ginawa. Ngunit nahalughog na niya ang buong kwarto. Pero hindi pa rin niya makita ang perang bunga ng kanyang pinaghirapan. Saglit siyang nag-isip. Ayaw niya mang paghinalaan ng kapatid na si Maurice, pero siya lang ang tanging naiisip nito. Tanghali na't nasa bahay lang si Tisay at hinihintay na dumating ang kanyang ate. Ilang sandali pa'y nagring ang kanyang cellphone. Nika? Panimula niya. Tisay, nakita mo na ba ang pera mo? Hindi pa nga, Nika eh. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko. Tisay, huwag kang magagalit ha. Pero nakita ko kasi yung impacta mong ate dito sa university eh. Daig pa ang nangangampan niya. Lahat ng barkada niya, nilibre sa cafeteria. Ano? Saan siya makakakuha? Agad natigilan ng dalaga nang biglang may maisip. Teka, sigurado ka, Nika? Baka naman hindi si ate ang nanlibre. Siya mismo, Tisay. Narinig ko kanina ang sinabi ng isa sa barkada niya na nagpapasalamat sa libre ng ate mo. At alam mo ba ang sagot ng ate mo? Marami pa daw siya sa bag niya dahil may grasya daw na dumating. Nabanggit mo nga sa akin noon, di ba? Nasakto lang naman ang allowance niya. Naisip ko kasi na baka pera mo yung ginamit niyang panlibre sa kanila dito. Ang totoo'y iyon din agad ang unang naisip ni Tisay. Kaya naman pagdating ng ate Maurice niya kinagabihan, ay agad niya itong kinumpronta. Maurice, anak, gabi na. Akala ko ba magpapa-enroll ka lang? Tanong ng kanilang ama sa dalaga. Iya pa, pero may pinuntahan lang kami ng mga friends ko. And quick hangout na rin since malapit na ang pasukan. Talaga ate? O baka naman nilustay mo ng mabuti yung perang pinaghirapan ko? Wika ni Tisay na hindi na natiis pa ang inis sa kapatid. Ano? Ano pinagsasabi mo dyan, Tisay? Pinagbibintangan mo ba ako sa pagkawala ng pera mo? Oh, bakit alam mo na nawawala ang pera ko?
Hindi ko pa naman sinasabi sa'yo, ate Maski kina mama at papay wala pa akong sinasabi. Haler, obvious naman You said, nilustay ko ang pera mo. So ibig sabihin, nawawala ang pera mo. Talaga lang, ate? Bakit naman kaya yun mawawala na lang bigla? Unless kinuha, di ba? Tas all of a sudden, bigla-bigla ka na libre sa mga barkada mo. Paano nangyari yun? Kung sakto lang naman ang allowance mo lagi. Oh, talaga? Bakit? May pruweba ka? Nandun ka ba? Nakita mo? Hindi. Pero nakita at narinig ka ni Nika, ate. Nawawala ang pera ko, tas bigla ka nalang magkakapera? Tisay, pinagbibintangan mo ba ang ate Maurice mo? Galit na ring sambit ng kanilang ina. Ma, ayan na naman kayo Palagi na lang po si ate ang kinakampihan nyo. Pera ko po yun. Ilang buwan ko po yun pinaghirapan para makapag-enroll. Pero wala kang pruweba. Naniniwala ka kaagad sa pinagsasabi ng kaibigan mo. Tama na nga yan. Maurice, totoo ba? Nanlibre ka ba? May punto si Tisay. Paano mo nga naman magagawa yun kung sakto lang ang binibigay ko sa'yo? Saad naman ng kanilang ama. Pa, may savings po ako. Savings? Paano ka magkakaroon nun? Alam naming lahat dito kung gaano ka kawaldas. Sabihin mo na lang kasi ang totoo, anak. Kinuha mo ba ang pera ng kapatid mo? Papa, hindi po. Maurice, kilala mo ako. Kapag nagtatanong ako, kailangan totoo ang maging sagot mo. Dahil kapag ako mismo ang nakaalam, hindi ka na makakapasok sa paaralan. Fine. Oo, ako na. Kinuha ko nga. Masaya na kayong lahat? Masaya ka na, Tisay? So, totoo nga. Ikaw ang kumuha. Ate naman, pinaghirapan ko yun Kung sana sa importanteng bagay mo nalang ginamit, maiintindihan ko pa. Pero yung winaldas mo para magpasikat sa mga kaklase mo, hindi na tama yun. Paano ako makakapag-enroll kung wala na yung pera ko? Maluha-luha ang wika ni Tisay. Excuse me? Hindi ko kinuha ang pera mo para magpasikat lang. I did that on purpose. So, anong purpose mo, ate? Para hindi ka makapag-enroll at masira ang Hindi na nga natapos pa ni Maurice ang sasabihin nang sampalin siya ng ama ng napakalakas. Sumusobra ka na. Pumayag akong pahintuin muna ang kapatid mo dahil hiling mong mauna kay Tisay. Gusto mo laging nauuna kay Tisay. Pero ilang taon ka na bang repeater, ha? At ngayon na nagawa na ni Tisay ng paraan ang pag-aaral niya, haharangan mo na naman. Bakit hindi mo kayang mahalin ang kapatid mo, Maurice? Dahil ayaw ko sa kanya pa. Sa tuwing nakikita ko si Tisay, nakikita ko kung paano mo niloko si Mama. Sa narinig ay doon na napatingin ng dalaga sa ama, na nanlalaki din ang mga mata dahil sa pagkabigla. Maurice, ang tanging nasambit ng kanilang ama. Bakit pa? Pipigilan mo ko? Nasabi ko na At dahil nasimulan ko na rin naman, sasabihin ko na ang sekreto ng pamilyang to. Kung bakit ayaw na ayaw ko ang pagmumukha ni Tisay. Kaya ikaw, makinig ka ha? Sabay baling kay Tisay. Oo, tama ang narinig mo. Kapatid lang kita sa ama, dahil anak ka sa ibang babae ni Papa. Pero tinanggap ka pa rin namin dito, lalong-lalo na ni Mama. Pinili namin kalimutan ang kasalanan niya, pero bumabalik pa rin kapag nakikita kita. Kinamumuhian kita, Tisay. Ikaw ang bunga ng pagkakamali ni Papa. Maurice, tama na! Ani naman ang ginang. Bakit ma? Totoo naman Para wala na tayong lihim na tinatago sa pamilyang to. Sabi ko, tama na. Matagal na yon. Matagal na nga ma. Pero aminin mo, naiinis ka rin kay Tisay, hindi ba? Parehas lang tayo. Hindi agad na proseso ng utak ni Tisay ang mga nalaman. Pero kahit na ganoon pa man, ay nagawa pa rin niyang makapagsalita. Anak man ako sa labas ni Papa, pero hindi sapat na dahilan yun para magalit ka sa akin, Ate Maurice. Wala akong ginagawa sa'yo. Wala akong kasalanan. Wala akong alam. Alam mo kung anong kasalanan mo? Na nabuhay ka pa. Sana nawala ka na lang. Sigaw muli ni Maurice, na muli na namang nakatanggap ng sampal mula sa ama. Tama na yan, mahal. Sinasaktan mo na ang anak natin. Talagang kinakampihan mo yung bastarda mo. Suway naman ng kanilang ina. Wala akong kinakampihan dito.
Dinidisiplina ko lang yung anak mo na yan dahil mukhang nakalimutan mong gawin yon. Ngayon, pumasok ka sa kwarto mo at bawal kang lumabas. Padabog at umiiyak namang pumanhik sa kanyang kwarto si Maurice, na sinundan din agad ng ina nito. Habang naiwang si Tisay na May, nanginginig pa rin sa mga nalaman. Anak, hayaan mo akong magpaliwanag. Ang lahat ng narinig mo ay hindi ko itatanggi. Bunga ka ng pagkakasala ko sa mama niyo ni Maurice, pero hindi ko pinagsisihan na naging anak kita. Naging sunod-sunuran ako sa mama ninyo dahil takot ako na isumbat niya sa akin ang mga naging kasalanan ko sa nakaraan. Pero kung ano man ang nagawa ko, hindi ko sinadya ang lahat ng yon. Hindi ko intensyon na saktan o lokohin ang mama mo. Natukso lang ako pero matagal ko na yung pinagsisihan. Paliwanag nito. Kaya pala ganoon na lang ang galit nila mama at ate sa akin dahil may dahilan naman pala. All my life, sinisi ko ang sarili ko. Tinatanong ko ang sarili ko kung bakit sila ganun sa akin. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Kaya pala tingin ni ate sa akin, kakumpetensya niya ako. Anak, mabuti kang tao. Sila ang may problema sa sarili nila dahil kahit ano pang kabutihan ang ginawa mo, masama pa rin ang tingin nila sa'yo. Mahal na mahal kita at huwag mo nang intindihin ang sasabihin ng iba. Kakausapin ko na lang din ang mama at ate mo. Hindi mo deserve to. Mabait kang tao. Wika pa ng kanyang ama, tsaka pinuntahan ng mag-ina sa kwarto. Habang naiwang si Tisay na May, agaran na ring lumabas ng kanilang bahay. Kung saan siya pupunta ay hindi niya alam. Basta't lakad lamang siya ng lakad, habang patuloy pa ring nagbabagsakan ng mga luha sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda naman ay si Eric na nasa biyahe, papunta sa bahay nila Tisay. Wala kasi itong balita sa buong araw, kaya nais niyang tanungin kung makakapasok ba ito kinabukasan. Ngunit habang papalapit na siya sa bahay ng Delagay, nakita niya mismo si Tisay na naglalakad na para bang wala sa kanyang sarili. Madilim na ang paligid ng mga oras na yon at walang masyadong ilaw sa kalsada, kaya hininto niya ang kotse at ibinaba ang bintana para tawagin si Tisay, pero para bang wala itong naririnig. Tisay, hey! Pagtawag niyang muli, pero nanatiling bingi ang dalaga. Wala na nga siyang nagawa kundi ang bumaba at hawakan si Tisay. Tumingin naman ang dalaga sa kanya, pero blanko ang ekspresyon ng mga mata nito. Tisay, saan ka pupunta? Ayos ka lang ba? Sunod-sunod niyang tanong. Tisay, delikado na dito sa labas. Baka mapano ka di. Hindi na rin natuloy pa ni Eric ang balak pa sanang sasabihin nang humagulhol na ang dalaga. Bawat hikbi nito ay may kaakibat na sakit. Ramdam niya ang bigat ng emosyong nilalabas ni Tisay, kaya wala na siyang nagawa kundi ang yakapin nito. I'm here. I'm all ears. But first, sumakay na muna tayo sa kotse ha? Sobrang dilim na dito at baka mapano ka pa. Gusto mo bang umuwi na? Hindi. Huwag mo akong iuuwi. Gusto ko munang makapag-isip-isip. Okay, fine. Kung yan ang gusto mo. Tumango naman si Tisay, kaya inalalayan na rin siya ni Eric papasok sa kotse. Humanap sila ng isang lugar kung saan sila lamang dalawa at doon hininto ni Eric ang kotse. Are you feeling better now? Kapag okay ka na at handa ka na, pwede mong sabihin sa akin kung anong problema mo. Ilang minuto rin nilang dinamdamang katahimikan ng buong paligid, hanggang sa mapabuntong hininga si Tisay at nagsimula ng magkwento. Doon nalaman ng binata kung bakit ganoon na lamang kabigat ang dinadalang emosyon ng dalaga. It's okay, I know. Masyado pang complicated ang lahat para maintindihan mo ang sitwasyon. But I want you to know na sana balang araw kapag handa ka na, you will let go of everything that's keeping you from moving forward. They are your family after all. He's your father. At kahit pa sabihin natin na nilihim niya sa iyo ang totoo, he has reasons pa rin. Maybe hindi pa natin maintindihan ngayon ang ipinaliwanag niya. Sana soon may pag-unawa na sa iyo. And also, nandito lang ako para sa iyo, Tanya. Always. Ramdam ng dalaga ang sinserong boses ng binata. Kaya doon na siya napangiti. Hindi malaman ni Tisay,
Pero biglang nadako ang paningin niya sa mga labi ni Eric at agad iyong sinunggaban ng masuyong halik. Mahal kita, Eric. Mahal na mahal din kita, Tanya. At nang gabing iyon nga, ay hindi lang mainit na halik ang kanilang pinagsaluhan, kundi pati na rin ang init ng katawan nilang dalawa. Nagmulat si Tanya kinabukasan at napagtanto niyang nasa loob pa siya ng kotse ni Eric at tanging ang polong suot lang ng binata kagabi ang nakatakip sa kanyang katawan. Nilingon niya si Eric na natutulog pa rin sa kanyang tabi, na wala ring pang itaas na suot. Alam niyang ang buong nangyari kagabi ay ang desisyon niyang isuko ang sarili sa binata. Mahal niya si Eric, kahit ilang beses niya iyong itinanggi sa kanyang sarili. Pero kahit ano pang pagtanggi niya, nanaig pa rin ang pag-ibig niya para dito. Dahan-dahan siyang kumilos at nag-ayos. Nang matapos ay tibid siyang napangitit pinagmasdan muli ang lalaking mahal niya. Eric? Eric! Mahina niyang pagtawag sa gwapong binata at niyugyug ito. Oh, Tanya, umaga na pala. Kumilos na rin ito at dahan-dahang nag-ayos. Kanina ka pagising? Oo, nakapag-ayos na nga ako eh. Okay ka na ba o inaantok ka pa? Medyo inaantok pa ako pero okay na ako. Are you hungry? Gusto mong kumain na muna tayo? Sige, pero pwede bang iuwi mo na ako pagkatapos? Baka nag-aalala na si Papa sa akin eh. No worries. Gusto mo na ba talagang umuwi? Oo, Eric. Salamat. Tsaka tungkol sa nangyari kagabi. I am so sorry, Tanya. I didn't mean to. Ano ka ba? Huwag mo sisihin ang sarili mo. Ginusto ko rin ang nangyari. Parehas tayo nagkaintindihan kagabi. At tungkol naman sa sinabi ko na mahal kita. Totoo yun, Eric. I love you more than you love me, Tanya. Pangako, haharap ako sa mga magulang mo at pananagutan ko ang nangyari sa atin. Yun pa lang ay nasabi na agad ni Tisay na tamang lalaki ang pinili ng kanyang puso. Matapos nga nilang kumain ng agahan, ay iniuwi na ni Eric ang dalaga sa bahay nila. Gusto mo bang samahan na kita sa loob? Eric, darating din tayo dyan. Hindi pa ngayon ang tamang oras. Gusto ko munang ayusin ang relasyon namin ni Papa, pati na kina Mama at Ate Maurice. Gusto kong malaman nila na kahit ganoon sila sa akin, hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal at respeto ko sa kanila. Tsaka kapag naayos ko na ang personal kong problema, tsaka na natin pag-uusapan ng tayo, willing ka bang maghintay? Oo naman, Tanya. You're worth the wait. Ngiti nito at hinalika ng kanyang kamay. Nang makaalis na ang binata ay isang malalim na hininga muna ang pinakawala ni Tisay bago pumasok sa kanilang bahay. Doon naabutan niya ang ama na pabalik-balik sa paglalakad, lalo na ang kanyang kinikilalang ina. Pa? Ma? Mahina niyang sambit. Nang makita naman siya ng mga ito, ay parehas na napayakap ito sa kanya. Anak, labis mo kaming pinag-alala ng mama mo. Saan ka ba galing? Pa, nag-isip-isip lang po ako saglit pero wala naman pong nangyari sa akin. Ire-report ka na sana namin sa pulis pero hindi pa sila pwedeng mag-file ng missing dahil wala ka pang 24 oras. Sa susunod anak, huwag mo nang uulitin yun ha? Opo pa, sorry po. Ma, sorry din po kung... Hindi na nga natapos pa ni Tisay ang ibig pa sanang sasabihin nang yakapin siya ng ina. Sorry, Tisay. Sorry sa mga pinakita namin sa'yo. Hindi naman ako galit sa'yo eh. Galit ako sa sarili ko dahil ang tigas-tigas kong magpatawad. Pero napagtanto ko na bakit nga ba hindi kita patatawarin. Eh wala ka naman kasalanan sa amin. Forgive me, Tisay. Napangiti naman ang dalaga at tumangutango. Okay lang po yun, Ma. Naiintindihan ko po. Sorry din po. No, hindi mo kasalanan, okay? Marami pa silang napag-usapan at nang matapos ay pumasok na si Tisay sa kanyang silid. Pero ganoon na lamang ang pagkabigla niya nang makitang nakaupo doon si Maurice na may hawak-hawak na pera. Here? Oo, kinuha ko talaga yung pera mo pero hindi ko naman nilustay. Pera ko yun. May nagastos ako dito pero 800 lang yata. Don't worry, papalitan ko to para makapag-enroll ka na. I'm sorry, Tisay. I'm sorry, Bunso. Tinawag mo kung
Bunso ate? Oo, bunsong kapatid naman talaga kita ha. Napaka-selfless mong tao at pasensya na. Bati na tayo? Oo naman ate. Nagyakapan na nga ang dalawa at walang mapagsidla ng sayang kanilang nadarama. Lalong-lalo na si Tisay dahil sa wakas, ayos na sila ng kanyang pamilya. Nakapag-enroll na rin siya at nakapag-aral na. Hindi na rin siya nakakapasok sa factory, lalo na si Nika, dahil mas nagpo-focus na siya ngayon sa akademya. Pero kahit nagaano pa kaabala si Tisay sa pag-aaral, at kaabala rin si Eric sa kanyang trabaho, ay nagagawa pa rin nilang magkita. Hanggang sa formal na ngang nanligaw ang binata sa bahay nila Tisay, na nooy nangangatog pa sa kaba. Tito, tita, I am not perfect pero pangako ko po na hindi ko sasaktan at pababayaan si Tanya. Basta Eric, iho, sisiguraduhin mo lang na hindi mo lolokohin at paiiyakin ang bunso namin dahil kapag nagkamali ka, lagot ka sa akin. Kahit mayaman ka pa, wala kang takas. Pagbabanta ng ama ni Tisay. Opo tito, mahal na mahal ko po ang anak niyo. Ngiti pa nito habang nakatingin kay Tisay. Simula nga nooy naging legal na ang kanilang relasyon, hindi lang sa pamilya ni Tisay, kundi pati na rin sa pamilya ni Eric. Natapos si Tisay sa kanyang pag-aaral hanggang sa makahanap na ito ng magandang trabaho. Lumipas pa nga ang ilang taon, ay nag-propose na nga ng kasal si Eric sa nobya. Tanya, siguro naman ito na ang tamang panahon para pagtuunan naman natin ang pansin ng mga sarili natin. Alam kong naabot mo na ang pangarap mo, kaya masaya ako para sa'yo. At ngayon, sana ang pangarap ko rin na magkatotoo. Tanya, will you marry me? Halos mangiyak-ngiyak ang dalaga sa narinig mula sa kasintahan. Yes, I will marry you, Eric. Mahal na mahal kita. Sambit ni Tisay, tsaka hinalikan sa labi ang nobyo. Halos 2 buwan nila ang pinaghandaan ng engrandeng kasal nila. At nang matapos na nga, ay naging ganap na silang mag-asawa. Wala nang mahihiling pa si Tisay ng mga panahong iyon. Dahil ang lahat ng hinihiling niya sa isang lalaki at sa buhay, ay natupad na.